Office of Civil Defense naglabas na ng mga paalala sa mga lokal na pamahalaan at government agencies hinggil sa mga dapat gawin para maprotektahan ang publiko mula sa mga epekto ng matinding init. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. 10 taon ng traffic enforcer si Emeterio at bahagi ng kanyang trabaho ang pagiging babad sa ilalim ng araw. Ramdam na niya ang umiinit na panahon ngayon. Kaya palagi na siyang may baon na tubig. Dati hindi ako umiinom ng malamig eh. Ngayon napapainom na ako. Minsan may sumasakit sa akin dito sa may left side eh. Pagka medyo mainit tapos yung parang yung kailangan mo ng pumuntang aircon, gano'n, yung parang nalalamig ka. Sa Metro Manila, 39 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw na nasa extreme caution. 4 na lugar ang nasa danger level ang inaasahang heat index. 43 degrees Celsius sa Legazpi City, Albay, Vira, Catanduanes at Pili, Camarines Sur, habang 42 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro. Naglabas ang Office of Civil Defense ng isang memorandum upang paigtingin ang paghahanda ng lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno kasama ang mga regional at local disaster risk reduction and management councils. Lalo't inaasahang mararamdaman ang peak ng mainit na panahon sa kalagitnaan ng Marso hanggang Mayo. Inatasan ng mga regional at local DRRMCs na makipagtulungan sa Department of Health sa pagpapalawak ng kamalayan upang maiwasan ang heat-related illnesses. Kabilang dito ang pag-inom ng mas maraming tubig, pag-iwas sa matatamis na inumin, paglimita sa exposure sa araw at paggamit ng proteksyon gaya ng sombrero at sunscreen. Dagdag ng OCD, dapat na nakahanda ang mga emergency vehicle at iba pang medical supplies. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.